Tumingin si Arya kay Luna at medyo naguguluhan. Noon, kahit saan ako pumunta, lagi kang sumasama sa akin. Ngayong nandito na si Martin, iiwan mo ba ako? Hindi, this time pagpasok mo sa production, babalik ka in 2 weeks at sasamahan ka na ng boss. Hindi ko naman kailangan pumunta, di ba? Nakangiting sabi ni Luna. Hinawakan ni Arya ang kamay ni Luna at seryosong nagtanong, ganun ba kasimple? Bakit pakiramdam ko may tinatago ka sa akin? Ibinaba ni Luna ang kanyang ulo at inilabas ang marriage certificate sa kanyang bag. Noong araw na iyon pagkatapos kong matanggap ang marriage certificate, wala akong oras na ibalik ito sa bahay. Legal na kami ni Martin. Ano? Binuksan ni Arya ang kanilang marriage certificate nang may pagtataka at pagtataka. Bakit hindi ko narinig na sinabi mo iyon? Nagdesisyon kami sa huling minuto. Gusto lang naming pumunta pa. Pulang-pula ang mukha ni Luna at lumambot ang boses habang nagsasalita, gusto niya akong matulog bago ang kasal. I insisted na hindi pwede, so we took the marriage certificates. Ibinaba ni Arya ang marriage certificate at inabot ang yakap kay Luna. Nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan sa kanyang puso. Nagpakasal ka sa iyong sarili ng ganoon at hindi man lang ako nagkaroon ng oras para pagpalain ka. Sa pagitan natin, hindi na kailangang sabihin. Umiti si Luna at niyakap pabalik si Arya. At saka, wala naman kaming gustong gawin ni Martin. Ang sarap mamuhay ng ganito. Kung ganoon, kailangan kong aprubahan ang iyong aplikasyon sa pag-iwan at magsaya sa inyong dalawa. Umiti si Arya at sinabing, tatawagan ko ngayon si Allen at hihilingin sa kanya na bigyan si Martin ng ilang araw na bakasyon. Pwede kayong mag-sweet time. Mas maganda ka di. Nang sabihin ni Arya kay Allen ang tungkol sa kasal ni na Martin at Luna, tumingin si Allen sa abalang tao sa labas ng opisina at tumango, sige, bibigyan ko siya kaagad. Kailangan din niya ng oras para magpahinga. Napakasarap magkaroon ng isang maalalahaning boss na tulad mo. Isinara ni Arya ang kanyang maleta. Naimpak ko na ang mga bagahe ko. Pwede akong umalis anytime. Considerate ba ako? Iniisip ko ang pagdaragdag ng pressure sa kanya. Hindi nakakagulat na ang kanyang kahusayan ay nabawasan kamakailan. Iba na pala ang iniisip niya. Tumingin si Allen sa kanyang relo. Pupuntahan kita ngayon. Okay, sabi ni Arya. Mas mabuting pumunta na sila sa airport sa lalong madaling panahon. Matapos matanggap ni Allen si Arya, nag-ayos siya ng mga security personnel sa airport. Pagkatapos nilang iparada ang sasakyan, inihatid nila sila hanggang sa eroplano. Kung hindi, sa laki ng fans ni Arya, siguradong mamimiss nila ang eroplano. Habang parami ang fans, napapikit si Arya sa kaliwa ni Allen. Nang makitang hindi siya komportable sa pagpisil, biglang tumigil si Allen. Binitawan niya ang kaliwang kamay ni Arya at tinanggal ang sunglasses niya. Sa harap ng lahat at sa kamera, ginamit niya ang kanyang kanang kamay para hawakan si Arya sa kanyang mga braso. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan niya siya mula sa karamihan. Naghiyawan ang mga fans sa sobrang tuwa. Sumakit ang puso ni Arya nang makitang maingat na pinoprotektahan siya ni Allen. Kaya tinanggal niya ang kanyang sombrero at salaming pang-araw at sinabi sa mga tagahanga, salamat sa inyong suporta, ngunit malapit nang lumipad ang eroplano. Kailangan nating dumaan sa mga pamamaraan sa lalong madaling panahon. Ilang araw siyang hindi nakapagpahinga ng maayos dahil sa trabaho. Pwede ka bang tumabi, please? Ang tono ni Arya sa oras na ito ay ganap na nagpoprotekta sa kanyang exclusive broker. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa mga tagahanga na sila ay sasabog. Ibinaba nilang lahat ang mga karatula at telepono sa kanilang mga kamay at gumawa ng landas para sa kanya. Salamat ni. Nagkatinginan sina Arya at Allen. Puno ng papuri ang mga mata ni Allen. Kung ginawa ito ng ibang celebrities, karamihan sa mga fans at reporters ay hindi ito bibili. Iisipin nilang mai-show sila, pero napakatamis ng usaping ito pagdating kina Arya at Allen. Ang nakaraang impresyon ni Allen sa labas ng mundo ay ganap na naiba mula ngayon. Dati, kahit saan siya magpunta, isa siyang Prince Charming na may abstinence. Ngayon, isa siyang baliw na nanliligaw sa kanyang asawa. Nasaan man si Arya, naroon din siya. Sapat na iyon para patunayan na espesyal sa kanya si Arya. Ang isa ay ang emperador ng entertainment industry,
at ang isa ay isang maliit na artista sa entertainment industry. Ngunit walang naramdaman na hindi sila angkop na magkasama at walang nagsabi na sinusubukan ni Arya na akyatin si Allen. Para silang perfect match made in heaven. Walang mabubulag sa isa't isa dahil sa isa't isa. Noong magkasama silang dalawa, napakagandang tagpo ang taos pusong bumati sa kanila. Sa mundong ito, maliban sa kanila, sino pa ang maaaring maging karapat-dapat sa kabilang partido? Actually, hindi ko talaga gusto si Arya in the past and feeling ko masyado siyang aloof. Pero nang makita ko siyang kausapin ang kanyang mga tagahanga para kay Allen ngayon, bigla kong naramdaman na siya ay isang maliit na babae. Mas approachable siya. Hindi yun. Kahit na si Arya ay nagbibigay sa mga tao ng malamig na pakiramdam, siya ay napakabuti sa mga tao sa kanyang paligid. Noong nakaraan, ginawa niya ito para sa kapakanan ng mga katulong. Ngayong kasama na niya si Allen, makikita sa mga mata niya ang paghanga niya kay Allen. Sa tingin ko, malayo ang mararating nila. Pinanood sila ng mga fans na pumasok sa boarding gate at nag-usap sila sa isa't isa. Hinawakan ni na Arya at Allen ang eroplano sa kanilang mga kamay. Makakatiyak ka, Manager Jones. Ngumiti si Allen at pumikit. Ilang sandali pa ay nakatulog siya, ngunit hindi binitawan ng kanyang mga kamay si Arya. Nilingon siya ni Arya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng kakayahan at sakit sa puso. Hindi pa nagigising si Allen matapos lumipad ng 10 oras. Nanatiling nakaayos si Arya para samahan siya. Nang lalapag na ang eroplano ay nagising si Allen. Nandito na tayo. Tumingin siya sa oras. Matagal na talaga siyang natulog. Sa lahat ng oras na ito sinasamahan mo ako. Inamin ni Arya, okay lang ako. Isang galaw lang at tumagilid ang katawan niya at nahulog sa yakap ni Allen. At sinabi mong ayos ka lang. Huwag masyadong tanga sa hinaharap. Hindi ba't ang pag-ibig ay isang uri ng bagay na nagpapakatanga sa mga tao? Handa akong gawin ang mga katangahang ito para sa iyo. Nakangiting tumingin sa kanya si Arya at baka sa mga mata nito ang pag-aalalang tingin ni Allen. Sa mundong ito, walang gaanong mag-asawa ang maaaring mag-alala para sa isa't isa, magmalasakit sa isa't isa, at madama ang pagmamahal ng isa't isa sa maliit na bagay. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya na nakatagpo siya ng isang maalalahanin na kasama. Hindi gaanong nagsalita si Allen, ngunit ginamit niya ang kanyang mga aksyon upang ipakita ang kanyang saloobin. Pagkababa niya ng eroplano, diretso niyang niyakap si Arya. Hindi makapumigla si Arya bagkus ay nakasubsob lamang ang ulo sa dibdib nito at takpan ang mukha ng kanyang Amerikana. Ayaw na niyang mapanood muli. Ang orihinal na plano ni Allen ay hayaang magpahinga sandali si Arya bago sumali sa koponan, ngunit sinabi ni Clarissa na hindi na ito maaaring maantala at hayaan silang dumiretso sa production crew. Naunawaan ni Arya na ang trabaho ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Kaya napaisip siya at sinabi kay Allen, let's go. Nakapagpahinga ako ng maayos sa eroplano. Hindi ito makakaapekto sa kalagayan ko sa pagtatrabaho. Walang magawa si Allen kundi pumayag sa hiling ni Arya. Pagkababa ng eroplano, dinala niya si Arya para kumain at dumiretso sa production ng pelikula. Matapos silang makita, tuwang-tuwa si Clarissa. Agad niyang dinala si Arya para makita ang ibang assistant director sa production team. Pagkatapos nito, kinuha niya si Arya upang subukan ang kanyang makeup at damit. Nang lumabas si Arya sa dressing room na suot ang medieval long dress na iyon, isang salita lang ang nasa mata ni Allen, nakakamangha. Kahit na ilang beses na niya itong nakitang sumikat sa entablado, ngunit sa pagkakataong ito, ibang pakiramdam ang ibinigay sa kanya ni Arya. Nang maisuot niya ang kulay abo at itim na damit, agad niyang pinasok ang papel na kailangan ng script. Para talaga siyang babaeng lumabas sa sinaunang oil painting. Nang lumingon si Arya sa harap ng salamin, hindi napigilan ni Clarissa na pumalakpak bilang papuri. Si Arya ay may ganitong uri ng kakayahang gampanan ang lahat ng mga tungkulin sa 3 bahagi. Siya ay ipinanganak na artista. Naintindihan din talaga ni Allen ang kakaibang alindog ni Arya sa mga oras na ito. Hindi niya sinusubukang maglagay ng pampaganda, ngunit ginagawa niya ang kanyang sarili sa isang tao sa dula. Ito ay perpekto. Inikot ni Arya ang katawan para tingnan si Allen. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga emosyon na kanyang inaabangan. Nakangiting tumango si Allen, napakaganda di.
Ang ganitong uri ng kagandahan ay hindi lamang kagandahan ni Arya, kundi pati na rin ang kagandahan ng karakter. Director Jones, hindi mo na kailangang mag-alinlangan pa. Siguradong siya ang babaeng lead ng pelikula mo. Nang marinig ang sinabi ni Clarissa, naunawaan ni Arya ang ibig niyang sabihin, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung kaya niyang gampanan ang karakter na gusto ni Allen. Walang sinabi si Allen. Ayaw niyang bigyan ng labis na pressure si Arya, kahit na mas nagtiwala siya sa lakas nito kaysa sa iba. Nang mapansin ang pananahimik ni Allen, napakurap si Arya. Sa tingin mo ba ako ay angkop? Siguro dahil alam mo kung ano ang gusto kong ipahayag higit sa sinuman, nabasa mo na ang script na iyon ng daan-daang beses. Ang mga inaasahan ni Allen para sa pelikulang ito ay lumampas sa anumang iba pang pelikula sa nakaraan. Nang tumingin siya kay Arya, nag-aapoy ang mga mata niya sa excitement. Gayunpaman, mas alam niya kaysa sa sinuman na bilang manager ni Arya, kailangan niyang isaalang-alang ang higit pang mga kadahilanan. Nang magtama ang mga mata ni na Arya at Allen, bigla nilang naintindihan ang hindi niya natapos. Sinabi ni Arya kay Clarissa, magpapalit muna ako ng damit at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang script. Ang tinutukoy niya ay ang pelikulang magsisimula na, hindi ang key memory fragment ni Bieber. Director Jones, ikaw ay isang napaka-discerning na negosyante. Dapat mong malaman na si Arya ay isang napakabihirang artista. Tiyak na papasikat niya ang iyong pelikula. Alam na alam ito ni Allen. Umiti siya at sinabing, nakaayos ng husto ang schedule ng trabaho ni Arya kamakailan. Let's make the arrangements for now. Nagkibit balikat si Clarissa. Pakiramdam niya ay maaaring makaligtaan ni Allen ang isang magandang pagkakataon. Dahil napakabilis na pinasok ni Arya ang role, 2 eksena ang ginawa niya sa hapon. Kapuri-puri ang pagganap ni Arya at nanalo ng lubos na pag-apruba ng cast at assistant director. Siya ay talagang isang mahusay na artista na mahirap makuha. Muli namang pinuri ni Clarissa si Arya. Ang kailangan niya ngayon is a commercial film that can allow her to enter the international film industry, not drama. May mga pangarap siyang lakaran. Kung gusto niyang sumali siya sa memory fragment, para sa akin, maaaring makaapekto ito sa kalidad ng script na kukunin niya sa susunod na taon. Hindi ko gagamitin ang kanyang star path bilang isang taya. Labis mo talaga siyang iniisip. Tiningnan ni Allen ang replay sa camera. Very moving ang performance ni Arya. Kapag umaarte siya, she was always so confident. Siya ay kumikinang sa lahat. Binigyan ako ng Diyos ng pinakamagandang babae sa mundo. Siyempre, have to cherish her, sabi ni Allen. Nang marinig ito ni Clarissa, ay lalo siyang napabuntong hininga, maraming beses na akong nakakita ng balita tungkol sa iyo. Kung ikukumpara sa iba pang mga mag-asawa sa lupon na ito, talagang napakasaya ninyong mga lalaki na nagsiselos ito sa mga tao. Sana good luck sa inyo. Salamat ti. Pagkatapos ng pelikula sa araw na iyon, napagkasunduan nilang pumunta sa malapit na restaurant para sa hapunan. Sumugod din si Direk Bieber. Nagkataon na mayroon siyang dapat pag-usapan kay Allen tungkol sa mga pagsasaayos para sa pag-activate ng memory fragment. Umupo sila sa pabilog na mesa sa restaurant at nagkwentuhan. Napakaharmonya ng kapaligiran. Kaya lang sinadya rin ni Bieber na hilingin kay Arya na gumanap bilang female lead ng memory fragment sa kanyang mga salita. Umiti lang nang makahulugan si Allen at hindi sumagot. Pagbalik nila sa hotel, tinanong ni Arya, ano ang pinag-uusapan ninyo? Huwag mong ipaalam sa akin. Anong mga mahiwagang bagay? Hinawakan siya ni Allen sa kanyang mga braso at nagtanong sa mahinang boses. Tumagilid ang ulo ni Arya at naisip, palagi kong nararamdaman na meron. At ang paraan ng pagtingin mo sa akin ay ibang-iba sa karaniwan. Dahil iniisip nilang lahat na bagay ka para maging babaeng lead ng memory fragment. Umiti si Allen at pinaupo si Arya sa kama. Biglang natigilan si Arya at hindi nagsalita. Hindi ako pumayag, so you can rest assured. Agad namang bumuka ang bibig ni Allen para magpaliwanag. Nais din ni Arya na samahan si Allen upang matupad ang kanyang pangarap. It was just that the schedule of this movie was really against her schedule. Bilang isang artista, kailangan niyang igalang ang direktor at ang pinili ng producer ng mga artista. Minsan, nakadepende sa tadhana kung makakapag-arte siya o hindi sa isang pelikula.
Ang kanyang karera ay pumasok lamang sa isang matatag na panahon. Kung ipipilit niya ang kanyang panaginip, magdudulot ito ng gulo para kay Allen. Bilang karagdagan, ang kanilang relasyon ay isinapubliko lamang at siya ang pumalit sa papel ng babaeng lead ng pelikula kung saan si Dahua ang pangunahing namumuhunan. Ano ang isusulat ng mga mamamahayag tungkol dito? Huwag mo nang isipin pa. Ako na ang bahala. Hindi kinaya ni Allen na makita siyang nag-iisip tungkol sa trabaho sa kanyang break. Tinulak siya nito sa kama. Pahinga di. Paano ako makakapagpahinga kung ganito ka? Tiningnan ni Arya ang hindi mapakali niyang mga kamay at ipinulupot iyon sa kanyang leg. Natulog silang dalawa sa double bed. Paminsan-minsan, siya ay nagiging napaka-wild at biglang umaatake. Nagustuhan din siya ni Allen ng ganito. Pagkatapos ng lahat, ang mga damdamin ay nangangailangan ng pakikipag-ugnayan. Lalo na sa ganitong oras. Tiningnan siya nito ng masama at galit na kinuha siya. Dumating na sila sa puntong hindi na nila kayang humiwalay sa isa't isa. Niyakap nila ang isa't isa hanggat gusto nila bawat segundo. Kahit na pamilyar sila sa iniisip ng isa't isa, magiging matindi pa rin sila. Niyakap ni Allen si Arya at hinayaan siyang matulog sa kanyang mga bisig. Gumapang ang sulok ng kanyang bibig sa natural na ngiti. Kapag totoong mahal niya ang isang tao, mag-iisip siya ng lahat ng paraan para maipahayag ang kanyang nararamdaman. Hindi siya makakaramdam ng pagod. Ang balita ng taunang pamumuhunan ng Dahua sa bagong memory fragment ay kumalat na sa buong bansa. Nang gabing iyon, ang napiling babaeng lead, si Skylar, ay naghahapunan kasama ang isang matikas na babae sa isang high-class na coffee shop. Sa nakalipas na 5 taon, si Skylar ang naging nangungunang aktres sa maraming opisyal na drama at nakamit ang magagandang resulta. Bilang karagdagan, siya ay isang profesional na artista sa drama at may matibay na pundasyon sa kanyang mga linya. Maraming malalaking direktor ang handang makipagtulungan sa kanya. Nasa early 30s pa lang siya, pero nakakuha siya ng magandang box office sa international film industry. Ang puntong ito ay nagpapataas ng kanyang marka. Batay sa trend ng pag-unlad na ito, sa loob ng ilang taon, siya ay magiging isa sa mga pinakamahalagang artista sa Dahua. Upang magsumikap na siya ay makakilos sa memory fragment, ang Dahua ay naglagay din ng maraming pagsisikap. Kaya lang bago pumirma ng kontrata ay biglang dumating ang babaeng ito na hinahanap siya. 2 salita lang ang nakasulat sa name card niya, Sandra Briggs. Sa pagkakaalam ni Skylar, ang ama ni Sandra ay shareholder ng Dahua. Bakit niya siya nahanap ng ganitong oras? Ang mga Dahua ay marunong pumili ng mga tao. Napaka-charming ni Miss Skylar. Nakangiting puri ni Sandra. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Siyempre hindi tanga si Skylar. Mahilig siyang maglagay ng mga bagay sa ibabaw. Pagkatapos ng mahabang panahon sa entertainment circle, nagkaroon pa rin siya ng kaunting discernment. Ito ay lamang na hindi niya alam kung ilang trumpo ang mayroon si Sandra na naglakas loob siyang hamunin si Allen. Okay, diretso na ako sa punto. Gusto kong ikaw ang babaeng lead ng memory fragment. Mula sa ngiti ni Sandra, kitang-kita ni Skylar na ayaw niyang magseryoso, ngunit may ibang plano. At pagkatapos, hindi mo na kailangang tumigil sa pag-arte. Basta makumpleto mo ang 70% ng mga eksena at may maliit na aksidente, iyon lang. Sumimsim si Sandra ng alak sa kanyang baso at malumanay ng umiti. Inaasahan ko ang pagtatapos ng pelikulang nag-invest ng higit sa 100 milyong yuan. Kailangang harapin ito ni Allen. Sa oras na iyon, ang mga direktor ng Dahua ay malamang na magkaroon ng problema sa kanya. Hindi napigilan ni Skylar na matawa, magiging hangal sila para sisihin si Director Jones para dito. Hahayaan ko silang gawin iyon. Biglang naging seryoso ang tono ni Sandra, saka naglabas ng picture at itinulak ito sa harap ni Chen Qin. Ito ang picture mo na papunta at pauwi sa sikat na hotel last month. Sa pagkakaalam ko, matagal ka nang may bahay ni Chief Executive Officer Bailey. Tinakot mo ako. Nanlaki ang mata ni Skylar. Kung ang kanyang underground love ay nalantad, ang kanyang karera ay natapos na. Ito ang panuntunan ng entertainment industry. Pag-isipan mong mabuti. Makipagtulungan sa akin o maghintay na masira ang iyong reputasyon. Naikuyom ni Skylar ang kanyang mga kamao at natahimik ng matagal.
Then she looked at Sandra and said, kahit na magkagulo ako pagkatapos ng show, hindi makakaapekto sa posisyon ni Allen sa Dahua. Hindi mo siya matatalo. Isa siyang demonyo sa mundo ng negosyo. Siya ay hindi matatalo. Ang sinumang lumaban sa kanya ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Kilala mo na ba siya? Mas kilala ko siya kaysa sa iniisip mo. Classmate ako ni Allen dati, tumayo si Skylar at sinabing, I will consider this matter. Pinanood siya ni Sandra na umalis at hindi umimik. Sa buhay, kailangang lumaban para sa katanyagan at kayamanan. Ang Dahua ay kinokontrol ni Allen sa loob ng maraming taon. Oras na para magpalit ng mga master. Pinagpag ni Sandra ang kanyang nakakaakit na red wine glass. Naabot na niya ang hakbang na ito at wala ng paraan. Gaano man kalakas si Allen, kailangan niyang subukan ito. Para sa susunod na linggo o higit pa, si Arya ay walang tigil sa pag-film. Ginugol ni Allen ang karamihan sa kanyang oras, kasama siya sa set, kaya sa wakas ay makapagpahinga na siya. Kung hindi dahil sa takot na masyadong nakakapagod ang paggawa ng pelikula ni Arya, hindi siya papayagan ni Allen na makalabas ng hotel room ng madali. Kailangan niyang pigilan ang sarili na mabaliw sa tuwing. Sa kabilang banda, swabe ang takbo ng paggawa ng pelikula ni Arya. Isang linggong mas maaga kaysa sa inaasahan, inimbitahan ni Clarissa ang mag-asawa na manatili pa ng ilang araw hanggang sa matapos ang pag-edit ng nahuling pelikula. Magkasama silang magdaraos ng isang piging ng pagdiriwang bago umalis. Gayunpaman, dahil may mga bagay pa rin na kailangang asikasuhin ni Allen sa Dahua, nagpasya silang umuwi kinabukasan. Noong gabi bago umuwi, nakatanggap si Arya ng tawag sa telepono na ayaw niyang matanggap. Ako si Georgia. Kailan ka babalik? May sasabihin ako sa iyo. Pamilya Morrison. Ang medyo hindi pamilyar na boses na ito ang nagpabalik sa isipan ni Arya sa mahabang panahon. Pakiramdam niya ay isang habang buhay na ang lumipas sa kanyang puso. Napakaraming taon na ang lumipas. Matagal na siyang nasanay na walang pamilya o kamag-anak. Nang bigla niyang natanggap ang tawag na ito sa telepono, napakapuyat niya. Narinig ni Georgia na walang tugon mula sa kabilang panig ng telepono sa loob ng mahabang panahon at nagtanong, hindi mo ako gustong makita. Ayoko. Diretsyong sabi ni Arya. Mula nang dumating siya sa Morrison family, palagi niyang sinisisi ang sarili at pakiramdam niya ay nagnakaw siya ng mga gamit ng iba. Pero ngayon, mas nilinaw niya na kahit wala siya, hindi ganoon katatag ang relasyon ng magkapatid sa Morrison family. Sa kanilang mga buto, nag-ugat na ang selos at kompetisyon. Sabihin mo sa akin pag-uwi mo. Magpapadala ako ng susundo sayo. Medyo naiinip si Georgia at tuluyang hindi pinansin ang sinabi ni Arya. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang pupunta. Tinatamad si Arya na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya at ibinaba ang telepono. Tumayo si Allen sa sofa at naglakad. Anong mali? Ito ay isang tao mula sa Morrison family. Gusto nila akong makilala. Tumigil si Arya sa sinabi sa mahinang boses. Pero ayaw ko nang maging kamag-anak sa Morrison family. Dahan-dahang inakbayan ni Allen ang kanyang balikat. Protektahan mong mabuti ang sarili mo. Lagi kong susuportahan ang desisyon mo. Babalik ako pagkatapos ko siyang makilala. Hindi ako mag-aaksaya ng maraming oras. Wala akong masabi sa kanila, matapat na sabi ni Arya. Isinandal niya ang ulo sa dibdib ni Allen. Kunin ang pinakamagandang kotse sa bahay. Naintindihan ni Arya ang ibig niyang sabihin at ayaw siyang minamaliit ng pamilya Morrison. Gayunpaman, nadama niya na kahit anong gawin niya, hindi siya titingalain ng miyembro ng Morrisons. Sa kanilang mga mata, palagi nilang mababa ang tingin sa kanya, si Arya. Malalim na ang gabi, pagkatapos isara ni Allen ang mga dokumento, nakita niya si Arya na mahimbing na natutulog sa kama. Ang malamig niyang mga mata ay kalahating nakapikit. Walang makakabuli kay Arya, kahit na ang mga tao ng Morrison family. Pagkabalik nila sa China, muling tumawag si Georgia. Nakipag-appointment si Arya sa kanya at naglakad papunta sa underground garage ng villa. Nang makita niya ang mga mararangyang sasakyan at mga sports car na nakaparada sa loob, umiling siya at pinili ang hindi kapansin-pansing ordinaryong sasakyan. Ang kanyang mga kagustuhan ay palaging binibigyang pansin ang pagiging praktiko.
Inimbitahan siya ni Georgia na makipagkita sa isang Italian restaurant. Napaka-high-end noon. 3:00 ng hapon, pumasok si Arya sa restaurant gaya ng ipinangako at umupo sa reserved seat. Gayunpaman, hindi dumating si Georgia ng mahabang panahon. Matapos ang napakaraming taon, hindi nagbago ang ugali ni eldest Miss Georgia Morrison. Gusto pa rin niyang sugpuin ang iba sa lahat ng dako at hintayin siya ng iba. Ginamit niya ito para ipakita ang kanyang katayuan. Kaya lang hindi siniseryoso ni Arya ang bagay na ito. Nakinig siya ng klasikal na musika at nagbasa ng mga magasin. Hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkairita dahil naghihintay siya ng iba. Halos lahat ng magazine ay may mga produkto ng pag-endorso niya o mga artikulo sa panayam. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Arya. Makalipas ang mahigit kalahating oras, lumitaw si Georgia na may dalang high-end na handbag. Kung ikukumpara sa kanyang mayabang at walang awa na ugali, medyo mahina ang malamig na ugali ni Arya. Nakasuot si Georgia ng dark green na dress at white mink jacket. Ang mahaba niyang kulay brown na kulot na buhok ay nakasabit sa kanyang balikat at hindi bulgar ang maganda niyang mapupulang labi. Buong katawan niya ang naglalabas ng invasive beauty. Matapos makita si Arya, dire-diretso siyang naglakad. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw at umupo sa tapat ni Arya. Naglabas siya ng kontrata sa paglipat mula sa kanyang bag. This is a real estate company under the name. Ililipat ko sa iyo ang mga share ng walang kondisyon. Ang kumpanya ay tumatakbo ng maayos at hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito at maaari kang kumita. Talaga bang may pisa langit? Malamig na kinawit ni Arya ang kanyang mga labi at hindi tumingin sa kontrata. Sa halip, tumingin siya kay Georgia ng mapanukso. Alam kong napaka-close mo sa isang big boss sa entertainment industry kamakailan, pero taimtim ba talaga ang pakikitungo sa iyo ng mga lalaki sa industriya? Nakita ko ang sasakyan na minamaneho mo at hindi siya kamukha ng sinabi ng balita. Ganoon ka ba niya kagusto? At wala ka pang formal na relasyon ngayon. Kung patuloy mong sasayangin ang iyong oras ng walang kasikatan, wala kang mapapala. Bakit hindi ka pumirma ngayon at bigyan ang iyong sarili ng seguridad? Kinuha ni Arya ang tasa ng kape at sinabi sa napakakalmang tono. Hinihiling mo akong makipagkita sa iyo dahil gusto mong pag-usapan ito. Sa tingin mo gusto kong sumama? Ilang araw na ang nakalipas, binanggit ka ni Lolo sa bahay. Nag-aalala ka ba na babalik ako sa Morrison family? Naramdaman ni Arya ang intensyon ni Georgia at naging mabangis ang tono nito. Kung hindi ka nagkusa na tawagan ako, baka nakalimutan ko na ang pagkakaroon ng Morrison family. At alisin ang iyong kawanggawa. Hindi ko ito kailangan. Hanggat hindi ka nagpapakita sa harap ko at ginugulo ang buhay ko, hindi ako babalik sa Morrison family. Na-misunderstood mo. What I mean is, sana umalis ka na sa entertainment industry. Itinaas ni Georgia ang kanyang mga mata at tumingin kay Arya na may hindi magiliw na tono. Ngayong pumirma ka na sa isang bagong kumpanya, ang iyong katanyagan ay lumalaki araw-araw. Magkakaroon ng mga taong mag-ugnay sa iyo sa pamilya Morrison. Ayokong lumabas ang pangalan ng Morrison family sa mga third-rate media na pahayagan. Maaari mong baliwalain ang mga chismis na iyon, ngunit ang reputasyon ng pamilya Morrison ay hindi maaaring insulto ng sinuman. Bahagyang humiti si Arya, hindi pa ako umaasa sa Morrison family hanggang ngayon. Anong karapatan mong sabihin sa akin kung ano ang gagawin sa aking mga bagay? Binabalaan kita, layuan mo ako. It is the business kung hindi ako makakabalik sa Morrison family. Wala akong utang sa iyo. Huwag mo akong bigyan ng ganoong bagay na tingin at utusan ako. Hindi ako lingkod ng Morrison family. Napatigil si Georgia sa mga salitang ito. Ang hindi niya inaasahan ay talagang nagkaroon ng init ng ulo si Arya sa loob lamang ng ilang maikling taon. Talagang naglakas loob siyang pabulaanan siya. Sana marinig mo ng malinaw ang mga salita ko at sana hindi ka na muling magpapakita sa harapan ko. Nabalitaan ko na hindi masyadong harmonious ang relasyon ninyo ng mga in-laws ninyo kamakailan. Bago mo alagaan ang mga bagay ng ibang tao, alagaan mo muna ang iyong sarili. Nang matapos magsalita si Arya ay agad siyang tumayo at naghanda para umalis. Sa oras na ito, lumakad ang matangkad na figura ni Allen sa kanyang harapan at tinanong si Arya, tapos na ba? Tumango si Arya at sinabing,
Si Miss Georgia Morrison ay medyo mapagbigay at handang bigyan ako ng isang kumpanya. Tumanggi ako. Hinawakan ni Allen si Arya at sinulyapan ang transfer contract sa mesa. Bumiti siya at sinabing, masyado bang confident si Miss Morrison? Ikaw ay mula sa Morrison family at Arya ay mula sa Jones family. Sa usapin ng dalawang pamilya, hindi kailangang seryosohin ni Arya ang babalamod. Pagkasabi noon ay nanlamig at mabangis ang mga mata ni Allen, huwag mo nang istorbohin si Arya. Kung hindi, pagkatapos kong kumilos, ang mga bagay ay hindi magiging napakadali upang malutas. Gulat na napatingin si Georgia sa kanilang pag-alis at sa sobrang galit ay naggangalit ang kanyang mga ngipin. Napahawak si Arya sa kanyang mga bisig at nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang lalaking pinili niya. May nakakalokong ngiti sa mga mata niya and she pouted her mouth to complain to Allen. Ngayon lang, kinukutya niya ako sa pagmamaneho ng masamang sasakyan. Ikaw ang hindi mahilig magpaka-flamboyan. Mumiti si Arya at hinawakan ang kamay niya. Magkasama silang umupo sa limitadong edisyong may batch na minamaneho ni Allen. Nakita ni Georgia na nakaupo sa tabi ng floor-to-ceiling window sa itaas, ang eksenang ito at direktang binasag ang tasa sa kanyang kamay. Arya, sa tingin mo hanggang kailan mo maipagmamalaki ang sarili mo? Maya-maya ay ikakasal at magkakaanak si Allen. Hindi papayag ang Jones family na ang isang artistang tulad mo ay makapasok sa kanilang pamilya. Sa pag-uwi, naalis ang kalungkutan sa puso ni Arya. Natapos mo na ang pakikitungo sa mga bagay ng kumpanya? Sabi ni Allen kay Arya habang nagmamaneho. Sa akin dito, walang makakabuli sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ang parehong Arya na nilulunok ang galit niya noon. Kahit natiisin ko ito ngayon, ito ay para sa kapakanan ng pakikipaglaban sa kanila sa hinaharap. Matigas na sabi ni Arya at idinagdag sa kanyang puso, hindi ko rin hahayaang mabuli ka ng kahit sino. Sa susunod na linggo ay ang pagbubukas ng press conference ng Memory Fragment. Gusto mo bang sumama sa akin? Actually, walang kinalaman ang trip na ito kay Arya. Pero tumango lang siya, sige, sabay na tayo. Napuno ng pagmamahal ang mga mata ni Allen nang umuwi siya kasama si Arya. Sa parehong araw, may balita mula sa Paris na si Arya ay nasuri bilang isa sa 20 pinakamagandang mukha sa mundo. Ang kanyang mga larawan ay maipublish sa pinakamahusay na internasyonal na magazine, Lucis. Magkakaroon din ng mga mamamahayag mula sa magazine na espesyal na darating upang kapanayamin si Arya. Sa mga resulta ng pagpili na ito, si Arya ay makakamit ang internasyonal na premyo sa lalong madaling panahon. Agad na inutusan ni Allen si Role at Public Relations Department na gamitin ang husto ang pagkakataong ito para mapataas ang impluwensya ni Arya. Susunod, si Arya ay maghahanda para sa paparating na commercial shoot at ang promotional schedule para sa pelikula ni Clarissa. Gayunpaman, gusto niyang tumuon sa Memory Fragment na opisyal na nagsisimula at maghintay hanggang sa katapusan ng isang buwan bago mag-film sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, mas makakasama niya si Allen. Maliban sa babaeng lead na si Skylar, sumama na sa grupo ang iba pang artista, kasama na ang male lead. Gayunpaman, ipinahayag ng manager ni Skylar sa crew na umaasa siyang matipon ang mga eksena ni Skylar dahil nakatakda na ang schedule ni Skylar. Ang ilang malalaking bituin ay talagang gagawa ng ganoong kahilingan. Kung tutuusin, ito ang ginintuang panahon ng kanilang pag-arte at walang gustong mag-aksaya ng oras. Walang umasa na si Skylar ay gagawa ng ganoong kahilingan ay isang sabuatan na matagal ng pinagplanuhan. Dahil makatwiran din ang kahilingang ito at madalas na may ganitong president sa entertainment industry, pumayag si Allen. Hindi nagtagal, dumating sila sa pagbubukas ng press conference ng Key Memory Fragment. Ang venue ay itinakda sa silangang conference room ng Dahua Building. Ang mga poster na pangpromosyon ay may mga pangalan ng pinakabatang Golden Beer King, James, at sikat na babaeng bituin na si Skylar sa Dahua. Marami ring mga artistang Europeo at Amerikano ang nakiisa. Bilang karagdagan, ang direktor ng koponan ng pelikula, si Bieber, ay inihayag sa publiko. Maaaring sabihin na ang pelikula ay nakakalap ng pinakamahusay na mapagkukunan sa entertainment circle. Naihayag na ang publisidad at inaabangan ito ng lahat ng mga tagahanga ng pelikula. Nais nilang manood ng mga dekalidad na pelikula, hindi upang lumikha ng hype para sa mga komersyal na pelikula,
bukod sa production team na umakit sa fans, ang mga opisyal ng Dahua ay nag-post din ng isang male lead sa labas ng conference room. Si James, na nakasuot ng damit sa pelikula, na nakatayo sa tabi ng flower bed. Tiningnan niya ang poster ng likod ng isang babae na may malalim na pagmamahal. Napakalinaw at kaakit-akit ang kanyang mga mata. Ang bilang ng mga komento sa internet ay agad na lumampas sa 10,000. Nagpahayag ang lahat na tiyak na susuportahan nila ang takilya. Pagkatapos lamang ng press conference ay napagtanto ng mga mamamahayag na si Arya ay nakaupo sa ibaba ng entablado. Nakalock ang mga mata niya sa lalaking nasa stage sa buong oras. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala at pagsamba. Maliban kay Arya, walang ibang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ng scriptwriter. Pagkatapos magsalita ni Allen, inabot ng host ang mikropono kay Skylar sa tabi niya. Kaya lang noong mga oras na iyon, napaka-unnatural ng ekspresyon ni Skylar. Sa kasalukuyang status ni Allen sa acting circle, ano ang gagawin niya kung malaman niyang may tao sa likod niya? Habang nagsasalita si Skylar, tumayo si Allen at bumaba ng stage. Umupo siya sa bakanting upuan sa tabi ni Arya. Sa oras na ito, napagtanto ng maraming mamamahayag na si Arya ay nasa ibaba ng entablado. Magkatabi silang dalawa pero walang kahit anong intimate actions. Paminsan-minsan lang silang nagbubulungan ng ilang salita. Pagkatapos ng press conference, hihilingin ko sa driver na pabalikin ka. Sige, mauna ka na. Umalis si Allen sa kalagitnaan ng press conference. Pagkatapos ng press conference, si Arya na lang ang umalis. Hinarang siya ng mga reporter sa pintuan ng conference room. Miss Arya, bakit ka dumalo sa press conference ngayon? Alam ni Arya na ang mga reporter na ito ay nagtatanong at naglalagay ng bitag para sa kanya. Umiti siya at sinabing, nagkataon lang na pumunta ako sa kumpanya ngayon para gumawa ng trabaho. Nang makita kong may event dito, pumunta ako para tingnan. What she meant was, I am an actor from the Dahua. Nagpakita ako. Kakaiba ba ang pagpapakita ko sa meeting room ng Dahua? Natigilan ang mga reporter. Napagtanto nila na ang paraan ni Arya sa pagsagot sa mga tanong ay lalong nagiging mapanlikha. Maari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman mo sa pelikulang ito? Pagkatapos ng lahat, ang pelikulang ito ay personal na pinili ni Director Jones at siya ang pumili ng direktor at aktor. I think it attracts me. Pupunta ako sa sinehan para suportahan ito. Sana suportahan din ito ng lahat. Bahagyang humiti si Arya mula umpisa hanggang dulo. May tsismis na gusto ni Director Jones na ikaw ang bida. Totoo ba? Nang itanong ito ng mga reporter, naglakad si Skylar patungo sa pintuan. Tumingin si Arya sa direksyon ni Skylar at sinabi sa mga reporter, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang balitang ito. Hindi pwede. Ikaw ang girlfriend ni Director Jones. Sa napakagandang script at team, hindi ba matutukso si Miss Arya? Kung may pagkakataon, kikilos ka ba? Ang tanong na ito. Kahit paano niya ito sinagot, mali iyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Arya. Ang reporter ay patuloy na nagtanong, si Director Jones ang iyong eksklusibong broker. Kung may magandang pagkakataon, dapat niyang isaalang-alang muna ang kanyang artista. Sa ganoong tanong, napakatalim na ng tanong. Kahit sinong aktor na makarinig nito ay hindi komportable. At saka, nasa tabi niya ang babaeng lead na si Skylar. Sasagot pa lang si Arya nang may bahagyang malinaw na boses ang humarang sa kanila. Ang reporter ba na nagtanong nito ay dahil sa sobrang lakas ng loob niya o dahil hindi niya masabi ang kanyang isip? Napakalakas nitong tugon. Sinundan ni Arya ang pinanggalingan ng boses at tumingin. Lumapit sa kanya si Skylar na nakaasul na damit para tulungan siyang harapin ang mga tanong ng mga reporter. Matagal ko nang kilala si Director Jones. Siya ay isang taong malinaw sa publiko at pribadong mga bagay. Hindi siya gagawa ng hypothetical na pagkakamali. At saka, masyado kayong aggressive kapag wala na ang boyfriend niya. Hindi ka ba natatakot na si Director Jones ay makahanap ng problema sa iyo? Ang pangungusap na ito ay kalahating biro. Gayunpaman, naramdaman ni Arya na napakabagsik kapag tila tinutulungan niya si Arya. Gayunpaman, hindi niya ito ibinunyag. Hindi nagbago ni Katiting ang ngiti sa kanyang mukha. I still hope that everyone will give more attention to the film. Naniniwala ako na hindi ka bibigin ni Dahua.
Pagkasabi noon ay itinulak ni Arya ang mikropono at lumabas ng meeting room. Ang mga sinabi ni Skylar ngayon ay sobrang hindi siya komportable. Parang sinasabi niyang boyfriend niya si Allen, ano? Pinili niya ang mga artista, hindi babae. Sa katunayan, iyon ang naisip ni Skylar. Naniniwala siya na ang kanyang profesional na kakayahan at kakayahan sa pag-arte ay mas mahusay kaysa kay Arya. Kahit na ito ay sa mga tuntunin ng background at mga parangal, siya ay mas mahusay pa rin kaysa kay Arya. Sa makatuwid, ito ay ganap na hindi Arya's turn upang kumilos sa tulad ng isang pangunahing production film. Ganyan lang umalis si Arya. Kanina lang nagsalita si Skylar para sa kanya at hindi man lang siya nagpasalamat. I think she wanted to act, pero hindi pumayag si Director Jones. Ang mga tanong na iyon ay ngayon lang tumama sa kanyang masakit na lugar. Pero totoo yun. Kakapirma lang niya ng kontrata kay Dahua. Kahit na siya ay isang artista na personal na pinamumunuan ni Director Jones, wala siyang mga kwalifikasyon para kumuha ng ganoong kalaking production movie. Narinig ni Skylar ang mga bulungan ng mga reporter at lumabas ng meeting room na may mahinang ngiti. Wala siyang balak na lumaban sa mga Dahua, ngunit dahil siya na ang pangunahing babae ngayon, hindi niya hahayaang nakawin ni Arya ang kanyang limelight. Si Arya talaga ang babae ni Allen, ngunit kailangan pa ring pag-usapan ng entertainment industry ang tungkol sa lakas at kwalifikasyon. Sa mata ni Skylar, hindi kwalipikado si Arya na maging kalaban niya. Dinala ni Skylar ang manager niya sa parking lot. Papasok pa lang siya sa caravan at aalis, nakita niya ang kotse ni Cassandra na nakaparada sa tabi ng kanyang caravan. Bakit ka nandito? Sinunod ko na ang iyong kahilingan at dumalo sa press conference. Hinayaan ko rin na makita ng mga reporter na may conflict kami ni Arya. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa resultang ito? Siyempre ako. Mayroon tayong napakasayang pagtutulungan, tama ba? Sandra revealed a smile, nagkataon lang din akong dumating para may gawin. Wala akong balak na pilitin ka. Mas mabuting huwag mo na akong makilala sa publiko. Ayokong malaman ni Allen. Mumuso si Skylar, sumakay sa caravan at umalis. Sa totoo lang, nagustuhan ni Skylar ang script na ito. Kung hindi siya binantaan ni Sandra, gusto niyang gamitin ang pelikulang ito para maghangad ng ilan pang heavyweight na parangal. Sa kasamaang palad, may mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Dumating si Arya sa venue ng press conference at matagal nang nagkaroon ng conflict kay Skylar. Si Arya ay kinutya ni Skylar at hindi kwalipikadong agawin ang kanyang papel. Ang sitwasyon ni Arya sa Dahua ay hindi kasing ganda ng hitsura nito. Upang maakit ang atensyon ng mga tao, isinulat ng mga mamamahayag ang lahat ng uri ng mga artikulo. Ang ilang mga pangungusap lamang ng mga panayam ay maaaring palawigin sa isang taunang drama. Nang makita ni Luna ang mga titulong ito, labis siyang nagalit. Sobrang dami nitong mga reporter. Kailan natin sinabing kikilos tayo? Sinabi pa nila na ninakaw namin ang kanyang babaeng lead. Kawili-wili. At saka, bakit hindi ka qualified? Ayaw ni Luna na siraan ng mga taong iyon si Arya. Ang lakas ni Arya ay malinaw na sapat, ngunit siya ay nagpumilit na ma-frame ng ganito. Sa kanyang mga mata, si Arya ay isang natural na artista. Ano man ang papel na ginampanan niya, ito ay malinaw na maipapakita sa kanya. Hindi na niya kailangang dumaan sa pintuan sa likod, nariyan din iyong mga dumadaan na anti-fans na nagsabi na gusto nilang magpakita ka ng magandang palabas. Huwag maging isang babaeng nagdala ng kapahamakan at nakakaapekto sa pag-unlad ng Dahua. Hindi rin sila nagkamali. Napakakalmang sagot ni Arya, maraming eksena ang nakasalalay sa tadhana. Gustuhin ko mang kunin, baka hindi ito nararapat. Kung gayon ang sinasabi nila ay masyadong malupit. Walang pakialam si Arya. After being in the entertainment industry for so long, she already used to these things. Ngunit hindi ba talaga isinasaalang-alang ni Director Jones na hayaan kang kumilos? Hindi ba napag-usapan niyo na ito dati? Tumakbo si Luna sa kabilang side ng sofa at tinulak ang balikat ni Arya, tell me. Gusto mo bang gumanap ako sa bawat pelikula ng Dahua? Nakangiting tanong ni Arya. Ngunit ang pelikulang ito ay ang trabaho na pinag-investan ng mga Dahua ng maraming pagsisikap. Makakatulong ito sa iyong acting career, di ba? Ayon sa personalidad mo, gusto mo talaga ang ganitong klaseng challenging role. Kilalang-kilala ni Luna si Arya,
ngunit ang bagay na ito ay hindi katulad ng dati. Gusto kong tumuon sa isang bagay at gumawa ng isa pa. Si Skylar ay isang magaling na artista at magsisimula na ang pelikula. Sasali din ako sa promotional schedule na inayos ni Clarissa. Hindi ito ang estilo ni Arya sa paggawa ng mga bagay. Hindi rin mabait na tao ang Skylar na iyon. Nabalitaan ko na ang kanyang manager ay gumawa ng maraming hindi makatwirang kahilingan sa production team. Napakayabang niya dahil hindi siya artista ng Dahua. Kung siya pumirma ng kontrata sa Dahua, matagal na sana siyang nakipag-ayos. Walang magawang umiling si Arya, napakaraming artista sa entertainment industry. Hindi kaya magiging kalaban natin ang bawat isa sa kanila? Kalimutan ito, lahat ay may kanya-kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay-bagay. Natural, may mga taong namamahala sa negosasyon sa production team. Kailangan lang nating gawin ang sarili nating mga bagay. Dulcet, tama ka. Saglit na nag-isip si Luna at sumang-ayon sa sinabi ni Arya, nagkataon na bukas ay babalik si Serena mula sa film production base. May ilang araw ka ring pahinga. Gusto mo bang puntahan siya? Umiling si Arya, bihira siyang magkaroon ng oras para magpahinga. Kakasimula pa lang niyang makipag-date kay Roll. Hayaan silang magtipo ng higit pa. Kinagabihan, pagkaalis ni Allen sa trabaho, nakita niya si Arya na nakasandal sa sofa at nagbabasa ng script. Lumapit siya at hinawakan siya sa braso. Anong gusto mong kainin sa hapunan? Gusto kong kainin ang mga niluto mo. Ngumiti si Arya at sumandal sa mainit niyang dibdib. Okay. Nakita na ni Allen ang mga maling ulat na iyon, ngunit ayaw niyang iuwi ang mga nakakainis na bagay na iyon. Tinulungan siya ni Arya na magsuot ng apron at mahinang sinabi, okay lang ako. Walang epekto sa akin ang mga salitang iyon. Sa bilog na ito, napaka-normal na mag-hype ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, ang mga kahilingan ng manager ni Skylar ay nasa loob ng isang nakokontrol na saklaw. Naghihinala ka ba na may iba silang iniisip? Seryosong tumango si Arya, naisip ko ito pagbalik ko. Pagkatapos ng press conference, masyadong deliberate ang mga tanong sa akin ng mga reporters. Nasa tabi lang nila si Skylar. Naalala ko si Bieber at Clarissa lang ang nakakaalam na gusto mo akong umarte. Paano nalaman ng mga reporter? Tumango si Allen. Mag-iingat ako. Parehas ba ang tingin mo sa akin? Nang nagpadala ang kumpanya ng mga tao para makipag-ugnayan kay Skylar, wala siyang anumang abiso o schedule. Gayunpaman, pagkatapos pumirma ng kontrata, bigla siyang nag-request na mag-focus sa paggawa ng pelikula at sinabing may mga pagbabago sa schedule. Gayunpaman, binigyan ako ni Martin ng isang ulat na mayroon lamang siyang aktibidad ng isang brand. Wala pang isang araw matatapos ito. Sagot ni Allen. Sa madaling salita, tumango si Allen. Tama ang hula mo pero may bago akong plano ngayon. Sa ilalim ng koordinasyon ng production team, sa wakas ay opisyal na pumasok si Skylar sa set makalipas ang isang linggo. Noong una, inakala ng lahat na aagawin ni Arya ang mga komento ng babaeng lead ni Skylar ay mapipigilan, ngunit hindi nila inaasahan na ang mga tagahanga ni Skylar ay direktang pumunta sa personal na pahina ni Allen upang magdulot ng gulo. Nag-iwan sila ng mensahe para kay Allen na gawin ng maayos ang kanyang negosyo at gumawa ng pelikula. Ayaw nilang maapektuhan ang atmosphere ng film industry dahil lang sa isang babae. Nang makita ng mga tagahanga ni Arya at Allen ang mga salitang ito, agad silang gumanti, kinukutya ang mga tagahanga ni Skylar dahil sa pagiging kuripot at hindi nila kayang harapin ang mga hamon. Malinaw na mas bagay si Arya na maging pangunahing babae. Matindi ang pagtatalo ng mga tagahanga at ang mga chismis ay naging mas katawa-tawa. Kaya lang, si Arya ay hindi kailanman nagpahayag ng anumang pag-iisip na gumanap bilang pangunahing babae ng key memory fragment sa anumang pampublikong lugar. Para bang may patuloy na nagbubuga ng alitan sa dilim. Sa tuwing inalis ng Public Relations Department ng Dahua ang trending na paghahanap, lalabas ang mga bagong paksa. Arya, mas nagiging seryoso ang mga bagay ngayon. Siguradong may gumagawa ng isang bagay behind the scenes. Maingat na pinag-aralan ni Luna ang direksyon ng mga komento, we have never offended this Skylar before. Bukod dito, sigurado sila na hindi ka kasing galing ni Skylar. They actually dare to talk about the qualifications in the entertainment industry. Paano ka wili-wili?
Hindi kaya isa kang airborne soldier? Gusto ko talagang basagin ang script na kinunan mo noon sa mukha ng mga ignorante na mga taong iyon. Para sa iyong damdamin, mas mabuting panoorin ang hindi gaanong mahalagang balitang iyon. Napaangat ng ulo si Arya at sinabi kay Luna. Biglang nawala ang galit ni Luna. Umiling siya at sinabing, ikaw, kaya mo bang maging kalmado kahit gumuho ang langit? Kung ikukumpara kay Arya, hindi siya maaaring manatiling kalmado. Kahit alam niyang hindi niya kailangang bigyang pansin ang mga taong iyon, hindi pa rin siya komportable nang makita niya ang mga headline at komentong iyon. Bakit hindi tumayo ang boss para linawin? Hindi sumagot si Arya. Napatigil lang siya sa pagbabasa ng magazine. Biglang may naisip si Luna at agad na tumakbo sa gilid ni Arya at sinabing, gusto ka rin ng boss na kumilos, di ba? Kaya naman tumahimik siya kung ang babaeng lead ay naging Arya sa huli, hindi kaya siya ang sumasampal sa sarili niyang mukha. Kung gayon, maaaring ito ay ang dahwa hype sa likod ng mga eksena. Matapang na hula ni Luna. Hindi pwede. Hindi magagamit ni Allen ang relasyon natin para i-hype ang mga bagay-bagay. Direktang sinabi ni Arya, iniisip ko lang kung kaya ni Skylar na itulak ang kasalukuyang sitwasyon sa kanyang sarili. May tao ba sa likod niya na tumutulong sa kanya? Kung hindi na sana naghintay si Allen hanggang ngayon para hindi kumilos. Tinagilid ni Luna ang kanyang ulo, nagpapahiwatig na hindi niya naiintindihan. Kalimutan mo na. Dahil binibigyang pansinan ng amo ang bagay na ito, hindi ko na kailangang mag-alala. Tumango si Arya. Hinihintay niya ang sasabihin ni Luna. Then you better give me background. Kung talagang hahayaan kanyang umarte sa pelikulang ito, mag-aartista ka ba? Tinanong ito ni Luna dahil gusto niyang ihanda ng maaga ang sarili. Kung may anumang pagbabago sa hinaharap, makakatugon siya sa tamang panahon. Nanatiling kalmado lang si Arya at hindi sinagot ang tanong na ito. Siya ay naghihintay para sa sitwasyon na humakbang pa. Kung talagang kailangan siya ni Allen, kahit anong pagkakataon ang binigay niya, papayag siya ng walang pakialam sa sarili niyang kaligtasan. Nang makita ang kanyang ekspresyon, kahit hindi siya sumagot, may sagot si Luna sa kanyang puso. Umiti siya at sinabing, patuloy kong papansinin ang mga galaw ng mga medicinal anti-fans na iyon. Maaari kang magbasa ng mapayapa. Presidente, ito ang pinakabagong data na mayroon kami. Napakaingay pa rin ng mga fans. Inilagay ni Martin ang ulat sa mesa ni Allen. Na-trace ko ang mga pinakaaktibong G at nakita ko ang e-address. Gayunpaman, ang mga tunay na pangalan na nakarehistro ay peke. Baka may tao sa likod nito. Actually, kayang linawin ng mga dahwa. As long as you say one word, Martin voiced the doubt in his heart. Para kay Allen, ito ay isang pangungusap lamang. Ang pangunahing mamumuhunan sa oras na ito ay ang dahwa. Maraming makapangyarihang aktor ang sumasali sa alyansa. Ito ay ganap na kapakipakinabang sa Skylar. Hindi niya kailangang gawin ito. Sa kanyang reputasyon, hindi niya kailangang gamitin ang bagay na ito para i-hype ang mga bagay-bagay, kaya naiintindihan ko. Sa pamamagitan lamang ng hindi paggawa ng anumang bagay sa ngayon, ay maipapakita ng mga tao sa likod niya ang kanilang sarili. Si Arya ang pinupuntirya nila. Sino ang lalabas para ayusin ang usapin? Huminto ng ilang segundo si Martin at tumingin kay Allen. Ikaw. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad siya sa isang dead end. Ngunit hanggat nilinaw mo ito, matatapos kaagad ang bagay na ito. Pagkatapos niyang magsalita, nag-isip siya ng isa pang posibilidad. O kikilos ba talaga si Madam? Gustong-gusto ni Arya ang script na ito pero hindi niya sinabi sa akin na ayaw niyang umarte. Hanggat hindi siya nagbibigay ng pahayag, patuloy akong gagawa ng paraan para sa kanya. Ano man ang mangyari, nasa saklaw ito ng kontrol. Tiwala si Allen tungkol dito. Pag-atras, si Skylar ang nag-request na mag-focus sa paggawa ng pelikula. Kung lumaki ang usapin, hindi siya makakataka sa pananagutan. Naghihintay lang si Allen. Para sa pinakamagandang pagkakataong kumilos. Kung kikilos si Madam, baka may ibang klaseng sorpresa ni. Puno ng pag-asa ang mga mata ni Allen. Mas nagtiwala siya sa lakas ni Arya kaysa sa iba. Higit pa rito, naunawaan din ni Arya ang espesyal na kahulugan ng pelikulang ito sa kanya. Iyon lang ang
Dahil na-provoke muna nila ako, dapat handa silang dalhin ang mga kahihinatnan. At ang halaga ng pag-provoke sa kanya? Sa ngayon, walang nakayanan. Nang makita ni Martin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang Chief Executive Officer, alam niyang dead meat ang mga manggugulo na iyon. Sa mga sumunod na araw, naghahanda na si Arya na pumunta sa ibang bansa para isapubliko ang bagong pelikula ni Clarissa. Ngunit nang maisip niya ang sinabi ni Skylar sa press conference noong araw na iyon, nakaramdam siya ng matinding kaba sa kanyang puso. Mula nang malaman niyang si Allen ang script ng pelikula, mataas ang expectations niya sa pelikula. Ilang beses na niyang napanood ang script at sa wakas ay ilalagay na ito sa screen. Hindi siya papayag na may sumira sa pangarap ni Allen. Sa kalaliman ng gabi, si Arya ay umikot at lumingon, hindi makatulog. Pamilyar na pamilyar si Allen sa kanyang paghinga. Alam niyang gising na siya. Binuksan niya ang nightlight sa ulunan ng kama at nagtanong, anong problema? Hindi makatulog. Napatingin si Arya kay Allen. Dahil sa script, niyakap ni Allen si Arya at nagtanong sa mahinang boses. Sumali na si Skylar sa grupo. Mukhang naayos na ang usapin. Maaaring bumuti ang sitwasyon, ngunit kung hindi sila titigil at patuloy na pipilitin ang dahwad. Anong gagawin mo? May malamig na kislap ang mga mata ni Allen. Hindi ako papayag na gawin nila iyon. Pwede nila akong ibuli, pero hindi ka nila kayang ibuli. Seryosong sabi ni Arya, I know how to act. Kahit anong halaga ang dapat kong bayaran, gagawin ko ito para sa iyo. Lalong lumawak ang ngiti ni Allen. Mas hinigpitan niya ang yakap sa taong nasa kanyang braso. Okay. Inispoil din siya ng asawa niya. Nang magkasundo silang dalawa, mas lalong sumakit ang puso ni Allen para kay Arya. Dapat ay sinabi niya sa kanya ang kanyang mga iniisip at plano ng mas maaga. Sa ganitong paraan, hindi mag-aalala si Arya. Bibigyan niya ng isa pang pagkakataon si Skylar at ang kanyang brokerage agency. Matapos magsimula ang paggawa ng pelikula kinabukasan, pumasok sa studio ang kotse ni Allen. Sa ilalim ng mga pangyayari kung saan alam ito ng ilang taong kinaukulan, diretso siyang pumasok sa lounge ni Skylar. Matagal na silang magkakilala. Magkaklase sila noon. Si Skylar ay orihinal na umiinom ng kape. Nang makita niyang dire-diretsong pumasok si Allen, halatang takot na takot siya. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Allen sa buong oras. Kung hindi siya nakonsensya, hindi siya magiging ganito. Dapat alam mo kung bakit kita hinanap. Tumayo si Allen sa tabi ng sofa na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Gulong-gulo ang puso ni Skylar. Hindi niya alam kung paano haharapin ang tanong ni Allen. Nanahimik siya. Nakipag-coordinate na ako sa iyong brokerage agency. Ang iyong personal na sweldo ay tumaas ng 7%. Nagtaas ng kamay si Allen. Sa likod niya, agad na kumuha si Martin ng bagong inamyendahan na kontrata. Bakit ti? May mga bagay na mas madaling lutasin gamit ang pera. Diretsong sagot ni Allen. Dahil magkaklase tayo dati, kaya kong magpanggap na walang nangyari, pero bibigyan kita ng isang pagkakataon. Director Jones, nalito mo ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sinulyapan lang siya ni Allen ng walang pakialam, pero halatang halata ang kahulugan ng pagbabanta. Agad namang nagsisi si Skylar. She had the urge to say everything, pero pinagbantaan na siya ni Sandra. Kung sasabihin niya kay Allen, tuluyang masisira ang buhay niya. Ngayong inilalagay na niya ang lahat sa linya, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong makatakas ng hindi nasaktan. Umubo si Skylar at sinabi kay Allen, kung gayon, magpapasalamat muna ako kay Director Jones sa kanyang paninindigan. Kikilos ako ng maayos. Nang bumangon si Allen ay nakapagdesisyon na siya. Nanatili ang tingin ni Skylar sa kanya. Nang makita niyang naglakad na si Allen papunta sa pinto, halos gumaan ang pag-aalala niyang puso. Ngunit lumingon si Allen at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay hindi tinanggap ni Arya ang pelikulang ito dahil hindi siya maaaring gumanap bilang pangunahing babae. Saglit na natigilan si Skylar. Lumabas na si Allen sa lounge. Ano ang ibig sabihin noon? Puno ng malamig na pawis ang mga palad ni Skylar. Sigurado siyang may naramdaman si Allen at ngayon lang siya binibigyan ng pagkakataon. Gayunpaman, nasa kamay ni Sandra ang kanyang dumi.
Siya ay ganap na hindi maaaring tumagas ang katotohanan na siya ay itinatago bilang isang may bahay. Wala siyang ibang pagpipilian. Sa makatuwid, kahit na binanggit ni Allen ang kanyang personal na sweldo, ang balita sa labas ay hindi nagbago ng uso. Hindi pa rin nagpahuli ang mga fans sa magkabilang panig. Pagkatapos i-lock ni Skylar ang lounge, denial niya ang number ni Sandra. Anong gagawin natin? Alam na ni Allen. So ano? Huwag mag-alala tungkol sa pag-arte sa iyong pelikula. Kapag nasa kalagitnaan na, kikilos na naman ako. Pagdating ng panahon, ikaw ang magkukusa na imbitahan si Arya sa production at sabihin sa kanya na handa kang mapagaan ang iyong relasyon sa kanya. At pagkatapos, ano ba talaga ang gagawin mo? Nawalan na ng pasensya si Skylar. Kung ma-fall out siya kay Allen, may paraan pa kaya siya? Halos malagutan siya ng hininga ng may humawak sa kanyang lalamunan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa susunod na mangyayari. Mas mabuting maghanda ka ng mabuti. Kung hindi, ako ang papatayin mo. Binaba ni Skylar ang telepono. Ang kanyang manager ay nasa labas ng pinto na humihimok sa kanya na simulan ang pagbaril. Huminga ng malalim si Skylar at nakangiting lumabas ng lounge. Bagamat ilan lang ang nakakaalam na bumisita si Allen, ayaw ni Skylar na makita ng mga tagalabas ang hidwaan nila ni Allen. Sa crew, nagsumikap pa rin siya at hinayaan itong makita ng lahat. Kahit na may nangyari sa hinaharap, maaari siyang gumawa ng dahilan upang makatakas. Ang pagbaril ay tila nasa tamang landas. Sa sumunod na yugto ng panahon, sinundan ni Arya si Allen sa production team para bumisita. Bilang Skylar na nanalo ng maraming internasyonal na parangal, talagang napakahusay niyang kontrolin ang papel na ito. Hindi mali ang kanyang husay sa pag-arte. Matapos itong makita ng sariling mga mata ni Arya, nabuhayan siya ng loob. Pagka-uwi, tumingin si Allen kay Arya na nag-iimpact ng kanyang mga bagahe sa cloakroom at nakangiting sinabing, Mrs. Jones, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Wala pang isang buwan bago ang aming pampublikong kasal. Kamakailan, kailangan mong maglakbay sa ibang bansa. Saglit na natigilan si Arya, sa kanya naisip ang mga work arrangement pagkatapos at tumango. Kaya, Mr. Jones, mayroon ka bang magandang mungkahi? Gusto kong maghintay hanggang matapos mo ang iyong trabaho sa panahong ito bago gumawa ng mga pagsasaayos, sabi ni Allen. Pakikinggan kita. Nakangiting sabi ni Arya. Talaga bang ipapahayag nila sa publiko ang kanilang kasal? Kapag narinig ng labas ng mundo ang balitang ito, gaano sila magugulat? Malinaw na bumagal ang mga galaw ni Arya sa pag-iimpake. Ang ilang bagay ay maaaring maging iba dahil sa balitang ito. Tama, I want to go overseas to publicize the trip for Roll to go with me. Gusto ko rin kayong bigyan ng bakasyon ni Luna. Isinuot ni Allen ang kanyang mga damit at lumapit para tulungan si Arya na dalhin ang kanyang maleta. Tumango siya at sinabing, pakikinggan kita at gagawa ako ng magandang pagkakataon para makipag-date ang mabubuting kapatid mo. Nagkataon na pupunta rin doon si Serena para mag-shoot ng advertisement. Hayaan silang magtipon. Mahigit kalahating buwan na silang hindi nagkita. Niyakap ni Arya si Allen at tamad na sumandal sa dibdib niya. Okay, papakinggan kita. Tatawagan ko si Roll. Si Arya ay nasiyahan sa kanyang pagganap. Tumayo siya sa kanyang tipto at hinalikan ang mga labi nito. Gayunpaman, tila kahit gaano katagal, mahihiya at kabahan si Arya kapag hinalikan siya nito. Parang first time niyang humalik sa isang tao. Napansin ni Allen ang bahagyang nanginginig nitong baywang at hinawakan siya sa magkabilang kamay, Arya. Dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa. Ang bawat sulok ng bahay ay maaaring maging kanilang larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito ay ang cloakroom. Napakaraming salamin. Nahihiyang ibinaba ni Arya ang kanyang ulo. Masyado talagang energetic ang lalaking ito. Higit sa lahat, ayaw niyang tanggihan siya. Dahil sa pansamantalang paglipat ni Roll at Arya sa ibang bansa, nagkaroon ng pagbabago sa paglipad. Kakasakay pa lang nina Arya at Roll sa eroplano nang kumalat ang balita sa bansa, sinabing may mga pagkakaiba ang medicinal exclusive broker ni Arya at naisip na gusto ni Arya na sakim na makuha ang mga kwalipikasyon para maging babaeng lead ng memory fragment. Ngunit hindi pumayag si Allen, kaya kinanselan niya ang planong sumama sa kanya sa ibang bansa at pinalitan ito ng artist director na si Roll.
May mga taong palihim na nagturo na break na sila. Napakagulo ng entertainment industry kaya walang true love. Kahit gaano pa niya ito kamahal, hindi niya pababayaan ang mga benepisyo ng kumpanya alang-alang sa pag-ibig. Ayos lang basta lahat ay tumitingin sa mga larawan at humahanga sa kanila. Imposibleng magpakasal sila. Hindi naman siguro sila talaga nag-break, di ba? Dapat ay mag-asawa ang nag-aaway. Tiningnan ni Martin ang news report sa kanyang phone at umiling. Ang mga taong ito, wala na bang balitang maisusulat? Walang magawa si Allen, ngunit agad niyang binuksan ang kanyang personal na account at nag-upload ng pinakabagong update. Walang text, isang maikling video lang ang naka-attach. Ito ay noong si Arya ay nagsasanay ng yoga at tahimik na nakaupo sa bahay ilang araw na ang nakakaraan. Kinunan niya ng litrato ang likod niya. Tingnan mo, nami-miss ni Derek Jones si Arya mag-isa sa bahay. Sabi ko sa inyo masyadong tsismosa ang mga reporter. Hindi man lang sila naghiwalay. Hindi sila nag-break. Masyadong mabisyo ang publiko. Kaya lang, ang kanilang trabaho at schedule ay sumama sa isa't isa. Hindi sila makakasama ni Arya sa ibang bansa. Nakita ni Martin na mabilis kumilos ang Chief Executive Officer. Naisip niyang hindi na magsusulat ng kalokohan ang mga reporter sa pagkakataong ito. Nais ni Allen na ipaalam sa media at mga mamamahayag na seryoso ang kanyang nararamdaman para kay Arya. Hindi siya papayag na may magpakalat ng chismis tungkol sa kanilang relasyon. Mula nang magsimula ang e-memory fragment, ang paggawa ng pelikula ay naging maayos araw-araw at mas maganda pa ito kaysa sa pagkumpleto ng plano. Nakuha na ni Skylar ang kalahati ng mga eksena. Bagamat hindi marami ang natitirang mga eksena, lahat sila ay mahahalagang eksena. Sa simula, gusto talaga ni Bieber na si Arya ang gumanap bilang female lead. Pero matapos makita ang pagganap ni Skylar, naramdaman niyang napakaganda rin ang lakas ng aktres na ito, lalo na kapag may mga oras na kailangan itong sumabog. Siya ay talagang isang napaka-profesional na artista. Noong lunch break, ang lalaking lead, si James, ay umupo sa tabi ni Skylar. Habang binabasa ang script, sinabi niya, lahat ng tao aprobado na ang husay mo sa pag-arte. Hindi kailangang magmadali. Walang magbabago sa papel mo. Natigilan si Skylar. Nagpatuloy siya sa pag-inom ng kape sa thermos. Hindi niya inaasahan na si James, na laging tahimik, ang magkukusa para banggitin ito. Pero pagkasabi niya nito ay sobrang sama ng loob ni Skylar. Hindi naman sa natakot siya na maagaw ang kanyang role, kaya nagmadali siyang mag-film. Ginawa niya ito dahil pinagbantaan siya ni Cassandra. Alam ko, malamig na sagot ni Skylar. Ibinaba ni James ang script at tumingin sa kanya. Karaniwang magpalit ng role ang mga artista, pero may rules ang lahat. Pumirma ka na ng kontrata sa production team. Kung pinalitan ka ng dahwa, hindi magiging saysay. Si James ay hindi artista ng dahwa sa bagay na ito, kaya natural siyang tumayo sa panig ni Skylar. Kinuha niya ang pelikula dahil kay Skylar. Kung biglang nagbago ang babaeng lead kay Arya, maaaring makaapekto ito sa huling resulta. Ang lalaking lead na ito ay madadamay din niya. Sa bilog na ito, lahat ay makasarili. Napaka-makasarili ng mga tao. Salamat! Tumayo si Skylar at ayaw ituloy. Ang dami niyang sinabi, mas madaling magsabi ng mali. Bumalik siya sa dressing room at naghanda para mag-makeup. Nakita niya ang magazine sa coffee table. Ang cover ay ang panayam ni Arya noong Gillette commercial. Sa pagtingin pa lang nito ay naramdaman na ni Skylar na napakaganda ng babaeng ito. Higit pa rito, ang mga bagay sa kanyang mga mata ay lubhang nakakaganya. Ngayon na ang labas ng mundo ay puno ng hinala, si Arya ay marahil ang pinaka-inosente na tao. Sadyang lahat ay may kanya-kanyang kahirapan. Minsan, walang kakayahan ang mga artista na lumaban. Ang bawat hakbang na kanilang gagawin ay nakasalalay sa mga ekspresyon ng iba. Maingat nilang pinanatili ang kanilang imahe sa harap ng screen at natatakot sa kanilang sariling landas ng bituin. Lalo na para sa mga artista, mahirap para sa kanila na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Step by step, naglakad si Skylar from school hanggang ngayon. Hindi maisip ng mga tagalabas ang paghihirap na dinanas niya, kaya itinapon niya sa tabi ang magasin. Arya, kung gusto mong sisihin, sisihin mo si Cassandra sa kanyang kasakiman. Wala itong kinalaman sa akin. Ang Italy ang unang bansang pinili ni Clarissa para sa promosyon.
Pinapunta ni Rose si Arya sa hotel na inayos ng kumpanya. 9:00 na ng gabi matapos ang lahat ng procedures. Kaya kong kumain mag-isa. Pumunta ka at hanapin si Serena. Matagal ka na niyang hinihintay. Upang mapadali ang pagpupulong kay Role, ang hotel ni Serena ay naibuk sa parehong kalye. Maaari silang makarating sa loob ng ilang minuto sa paglalakad. Alam ni Role na ito ang mabuting hangarin ni Arya. Umiti siya at tumango, okay, pero dapat mag-ingat ka. Kahit anong mangyari, kailangan mo akong kontakin. Naiintindihan. Bilisan mo, Direktor. Inalog ni Arya ang phone niya. Hindi ito ang unang beses na bumiyahe si Role kasama si Arya. Alam niyang laging maingat ito sa paggawa, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas ng hotel. Gayunpaman, sinundan sila ng ilang tao pagkababa nila ng eroplano. Sila ang mga paparazzi ng Capturate Studio. Masyado silang nahuhumaling sa iskandalo ni Arya. Sila ang nag-provoke sa mga fans ni Skylar at sa mga fans ni Arya sa internet. Bahagi ito ng deal ni Cassandra kay Stanley. Kinuha ng mga paparazzi na ito ang pera ni Cassandra. Siyempre, kailangan nilang seryosohin ang mga bagay. Boss, umalis na si Role. Sa ngayon ay si Arya lang ang nasa hotel room. Gusto mo bang sumunod? Espesyal na inibok ng paparazzi ang silid sa tabi ni Arya at nag-take ng risk na mag-install ng listening device sa windowsill ni Arya. Siyempre, ang mga kagamitang ito ay binili gamit ang pera ni Cassandra. Ikaw, sumama ka kay Role. Ang iba sa inyo ay sumunod sa akin upang ipagpatuloy ang pagbabantay sa hotel. Hindi na pumunta si Role sa hotel para hanapin si Serena dahil hindi pa tapos ang shooting ni Serena. At dahil sa lagay ng panahon ay naantala ng 2 oras ang shooting. Kaya si Role ay naghihintay sa labas ng pelikula. Nang matapos si Serena sa kanyang trabaho, nakita niya ang halos hating gabi na. Mabilis niyang tinawagan si Role at sinabi sa manager niya kung bakit hindi niya ito pinaalalahanan kanina. Kaya lang walang signal sa film studio. Nang lumabas si Serena dala ang kanyang telepono, nakita niya si Role na nakatayo sa may pintuan na may hawak na isang baukwet ng bulaklak. Ikaw masayang sumulpot si Serena at niyakap siya. Tapos na ba ang trabaho? Pagod ka na ba? Umiling si Serena, hindi ako pagod. Hanggat nakikita kita, kaya kong magtiyaga kahit anong pagod ko. Mula nang sabihin sa kanya ni Arya na pupunta rito si Role sa isang business trip, tuwang-tuwa siya na hindi siya makatulog. Naiintindihan pa rin ako ni Arya. Alam niya na miss na kita, kaya lalo kanyang dinala sa tabi ko. Nang matapos siyang magsalita ay napayakap siya sa mga braso ni Role at mariing hinalikan ang mga labi nito. Gaano mo ako kamiss? I miss you especially, namilog ang mga mata ni Serena habang itinaas ang kanyang mga braso at ikinawit iyon sa lig ni Role. Umiti si Role at ibinaba ang ulo para halikan siya hanggang sa hindi na makahinga si Serena. Noon lang siya binitawan, tara na at ihatid na kita sa hapunan. Hinawakan ni Serena ang kamay niya bilang kasiyahan. Tumango siya at sumang-ayon. Pagkatapos, sumakay na sila sa kotse at sabay na umalis. Nalubog sila sa saya ng muling pagkikita. Walang nakapansin sa paparazzi na palihim na kumukuha ng litrato sa dilim. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng hindi inaasahang pag-aani. Tiningnan ng mga paparazzi ang mga larawang kuha ng kamera at tinawagan si Stanley para magulat ng nakangiti. Ang ganitong uri ng matagal na mga larawan ay talagang mabangis. Lalo na kapag ang mga ilaw sa paligid ay madilim, ang kanilang mga paggalaw ay masasabing napaka-ambiguous. Agad na bumalik ang paparazzi sa hotel at kinuha ang mga litrato kay Stanley para i-claim ang credit. May skandal sila noon, hindi ko ini-expect na totoo. Tuwang-tuwa si Stanley nang makita ang mga larawan. Alam ko na. Ang mga murang babaeng ito ay pawang mga wastre. Itong si Serena ay iniwan lang ng kanyang nobyo na matagal na niyang minahal. Tumalikod siya at sumama kay Role. Ano ba? Mabangis na saway ni Stanley. Ang paparazzi sa tabi niya ay walang naramdamang mali. Ito ang gusto nilang gawin. Paano natin haharapin ang mga larawang ito ngayon? Kinuha lang kami ni Cassandra para habulin si Arya. Sa pagkakataong ito, ang pagkuha ng mga larawan ni Serena at Role ay ang aming bonus. Kailangan nating gamitin ang husto ang mga larawang ito at gawing sikat ang ating studio.
Ang ganitong uri ng kalapating mababa ang lipad ay ginagamit upang gamitin ito. May plano na si Stanley sa puso niya. Para naman kay Arya, malapit nang matapos ang kanyang magagandang araw. Hindi nakakagulat na si Arya at Serena ay maaaring maging mabuting magkaibigan. Ang hamak talaga nilang dalawa. Pagkatapos sabihin iyon, tuwang-tuwang sinabi ng paparazzi, paano kung kikikil natin sila ng walang awa? Upang maiwasang malantad ang kanilang relasyon, tiyak na handang gumastos sina Serena at Raul para mabili ang mga larawang ito. Nang matapos siyang magsalita ay pinandilatan siya ni Stanley. Nababaliw ka na ba sa pera? Sa ganitong sitwasyon, natatakot kami na mahanap kami ni Allen at ng mga taga-Dahua. Kaya pala kami nagtago. Gusto mo bang sabihin kay Allen kung nasaan ka ngayon? Si Cassandra ang tumulong sa kanila sa paghahanda ng mga peking pagkakakilanlan para sa matagumpay na pamamaril. Kung hindi, napatay na sila ng mga tauhan ni Allen. Ang pagsisikap na i-extort sila ngayon ay karaniwang humihingi ng kamatayan. Nagpalipas ng gabi sina Raul at Serena. Kinabukasan, pumunta sila sa hotel para makita si Arya. Nang makita silang dalawa na nakadikit ang kanilang mga daliri, ngumiti si Arya at sinabing, napakahirap maging hindi mapagkakasundot. Hindi nagpapigil si Serena. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso ni Raul. Matagal na kaming kumakain ng candy mo at ni Director Jones. Oras na para mamigay tayo ng candy. Sige, papakinggan kita. Sasamahan ka ng manager ko sa biyahe mo ngayon. Ibibigay sa akin si Raul. Nakangiting tumingin sa kanila si Arya. Hindi ba't dinala ko siya rito para pagsilbihan ka? Ang kanyang mga salita ay puno ng mga ngiti at kalabuan. Sabay silang tatlo na kumain ng almusal. Bumalik si Arya sa kanyang kwarto para magpahinga at naghanda para pumunta sa promotional scene. Buong magdamag na nakatitig kay Arya si Stanley na nasa kabilang kwarto. Noong una ay naisip niya na hindi niya matitiis ang kalungkutan at makahanap ng mabangis na lalaki na makakasama niya. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buong gabi, walang ni isang gumagalaw sa kwarto ni Arya. Maliban sa pagtawag kay Allen. Ngayon ay alam na ng lahat na siya ang nobya ni Allen at si Allen din ang kanyang manager, kaya walang problema sa kanilang pag-uusap. Nang nakikinig si Stanley sa kanilang pag-uusap, naantig siya sa kanilang mapagmahal na salita. Allen, noong nag-aalmusal ako ngayon, ipinakita ulit ni na Serena at Raul ang ihi nila. Ang sweet nila. Kung gayon, hahayaan kong bumalik si Raul sa bansa ngayon. Haha, kung gayon si Serena ay lalaban sa akin hanggang sa kamatayan. Tumawa si Arya. Puno ng pananabik ang tono niya kay Allen. Isang araw na lang at namimiss na kita. Dapat kang magtrabaho ng husto sa China. Tandaan na kumain sa oras. Huwag kang mag-overtime dahil sa pelikula. Okay. Bakit parang bata ka ngayon? Hindi mo ba ako tinatrato na parang bata at pinapasaya mo ako? Okay, syempre maganda. Magsisipag ako at hihintayin kita sa bahay, sabi ni Allen. Hindi, tiyak na si Arya ang sumusubok na manhid si Allen. Imposibleng matiis niya ang kalungkutan. Sigurado si Stanley na si Arya ay isang kalapating mababa ang lipad. Sa kabilang banda, ang paparazzi ni Stanley ay nag-post ng isang post sa internet sa pangalan ng Capturate Studio. Maraming mga larawan ng isang lalaki at isang babae na naghahalikan at naglalandian sa parking lot. May nakakilala agad sa kanila. Ang artist-director ng Dahua, Raul Chen, at Serena Hicks, ang artista sa ilalim ng Dahua. Hindi nagtagal, kumakalat pa rin sila sa internet. Noong una, hindi sariwa ang ganitong uri ng balita. Dahil sila ay orihinal na mula sa isang kumpanya, ang mga artista ay pinagsama-sama sa artist-director. Karamihan sa kanila ay mga paparazzi na nagde-daydreaming. Ngunit sa pagkakataong ito, masyadong malaki ang sukat ng mga larawan. Una, naghalikan sila sa parking lot, pagkatapos ay pumunta sila sa kotse. Hindi alam ng dalawa kung ano ang mangyayari pagbalik nila sa hotel. Sa dulo ng thread, ang Capturate Studio ay nag-attach ng isang link ng balita na nasaktan siya ng kanyang dating kasintahan. Nalaman nilang ni-rape si Serena ng isang hamak na lalaki at sinabing buntis. Sa loob ng maikling isang buwan, nahiwalay siya sa dati niyang mahal na nasa estado ng matinding pagmamahal at inihagis sa mga bisig ng artist-director. Si Serena ay dapat na naglalagay ng isang palabas sa oras na iyon.
Siguradong sinadya niyang siraan ang dating nobyo para makasama si Roll. Kung hindi, napagalitan siya. Gusto kong makita ang pasabog na larawan ng pagbabalik nila sa hotel. Si Roll ang artist director ng Dahua at nakipag-ugnay siya sa mga artista sa ilalim ng kumpanya. Tiake. Ang kapaligiran ng Dahua ay masisira sa kanilang dalawa. Malamang mahal na mahal siya ni Roll. Maaari rin siyang matikman ng isang babae na hindi mabilang na beses na tinulugan ng iba. Itigil ang pagpapakita ng mga larawang ito. Masyado silang walang hiya. Nang matanggap ng mga Dahua ang balita, agad silang nagpadala ng mga tao sa public relations. Gayunpaman, dumating ang problema. Noong una, ang balita ay hahawakan sana ni Roll bilang artist director ng Dahua, ngunit ngayon ay isa na siya sa mga taong sangkot. May maniniwala ba sa sinabi niya? Sa hinaharap, ang relasyon sa publiko ng Dahua ay hindi rin kapanipaniwala. Napatingin si Martin sa tahimik na si Allen sa tabi niya, hindi alam kung paano magsusumbong. Napansin agad ni Allen ang pangalan ng workshop na naglabas ng mga balitang ito. Capture it. Ang kanyang mga mata ay napuno ng nakamamatay na ginaw. Tila gusto ng mga taong iyon na mawala ng tuluyan sa bilog na ito. Makipag-ugnayan muna kay Clarissa, palitan ang hotel ni Arya, at pagkatapos ay kontrolin ang media at opinyon ng publiko. Tumigil sandali si Allen at sinabing, maghanda ng listahan ng mga kandidato para sa bagong artist director. Palitan mo si Roll. Mas mabuting siya na mismo ang humawak sa bagay na ito. Kung ano man ang kahihinatnan nito, hindi na siya karapat-dapat sa ganitong posisyon. Ano ang tungkol sa studio na ito? Puntahan mo at suriin agad ang lahat ng impormasyon tungkol kay Stanley. Gusto kong matutunan niya kung paano isulat ang salitang panghihinayang. Tumango si Martin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, pero nag-aalala siya kay Roll. Mawawalan siya ng trabaho dahil sa exposure ng studio. President, talagang napakahusay ni Roll. Napatingin sa kanya si Allen, ngunit hindi ito umimik. Nagulat si Martin at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos nun, dinyang ni Allen ang number ni Arya. Hindi alam ni Arya ang nangyari sa bansa. Buong araw siyang nagtatrabaho. Tinulungan ka na ni Martin na magpalit ng hotel. Bumalik ka at mag-impact. May tutulong sa iyo na dalhin ang iyong bagahe. Anong mali? Anong nangyari? Tanong ni Arya habang umiinom ng tubig sa lounge. Magpalit ka muna ng hotel. Tatawagan kita mamayang gabi. Natatakot siyang mas mag-alala si Arya kung hindi niya maipaliwanag ng malinaw ngayon. Matapos ibaba ni Arya ang telepono, naisip niya ito at naramdaman niyang may hindi tama. Ano ang mangyayari sa oras na ito upang ihinto ni Allen ang pagbaril ng memory fragment at sumugod? Makipag-ugnayan lang si Arya kay Luna at magtanong kung may hindi niya alam. Hindi mo pa ba natatanggap ang balita? Balik tanong ni Luna. Matagal na siyang hinaharas ng mga reporter. Dahil close sina Arya at Serena, muntik nang pasabugin ng mga reporter ang phone ni Luna. Hindi, ano ito? Ako hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Manood ka ng balita. Bumuntong hininga si Luna at ibinaba ang telepono para ipadala kay Arya ang pinakabagong link ng balita. Nang makita ito ni Arya ay natigilan siya. Nang matapos ang biyahe ay agad siyang pumunta sa hotel ni Serena para hanapin sila. Nang sumugod si Arya, nakita niya sina Roll at Serena na tahimik na nakaupo sa silid. Kayo ni. Alagaan mo siya. Tatawag ako. Nakita ni Roll si Arya na paparating at agad na tumayo para lumabas. Alam ni Arya na dapat niyang kontakin ang kumpanya, kaya tumango siya at sinabing, sige, sasamahan ko siya. Bilisan mo. Sa oras na ito, si Serena ay nasa isang magulong estado. Mapurol ang ekspresyon niya, ano ang dapat kong gawin? Ano ang magagawa ko? Hindi ko kayang panoorin ang buhay niya na sinisira ko di. Tinakpan niya ang mukha niya sa sakit at umiyak. Mabilis siyang niyakap ni Arya. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko to, hindi ko na dapat hinayaan si Roll na lumapit. Hindi mo kasalanan. Normal lang naman ang relasyon namin. Hindi naman sa sinira namin ang relasyon ng sinuman. Bakit ayaw pa rin nila akong pakawalan? Hindi na napigilan ni Serena ang pag-iyak. Tahimik na niyakap siya ni Arya at marahang hinagod ang likod niya.
Naiintindihan ko ang estilo ng paggawa ni Director Jones. Siguradong papalitan niya si Roll at hindi niya hahayaang maging sentro ulit siya ng dahwa, di ba? Arya, tulungan mo ako. Hindi ko kayang panoorin si Roll na sinisiraan ko. Hanggat kaya kong lutasin ang bagay na ito at isuko ang anumang bagay, handa akong gawin ito. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Hindi mo kailangang isuko ang anuman. Namula ang mga mata ni Arya nang hawakan niya si Serena, kailangan mo lang alagaan ang sarili mo. Tama na. Hindi nagbago si Serena. Kaya niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa pag-ibig. Hindi, ayokong pagtawanan siya dahil sa akin. Narinig ni Roll ang pag-iyak ni Serena sa pintuan pagkatapos niyang tumawag. Sa pagkakataong iyon ay sumikip ang kanyang puso. Noon, si Serena, nakilala niya, ay palaging isang mapagmataas at matikas na babae. Siya ay hindi kailanman matatalo ng anumang bagay. Nakaya niyang tiisin ang napakaraming taon ng mga pinsala sa pag-ibig. Ngayon, umiiyak lang siya dahil pinagtawanan siya at dahil sa reputasyon niya. Natahimik si Roll at pumasok sa kwarto. Tumayo siya sa harap ni Serena at tinulungan itong tumayo. Alam ni Arya na maisasabihin sila, tutulungan ako ni Martin na baguhin ang kwarto ko. Papalitan din ang kwarto mo. Pupunta ako sa front desk para ayusin ang mga formalidad. Kalmadong niyakap ni Rose si Serena at marahang tinapik ang likod nito. Just treat your tears as venting. Huwag ka nang umiyak. Makakaramdam ako ng sakit sa puso. I've been an artist director of the Dahua for so many years, and my level is within the control. Magtiwala ka sa akin. Itinaas ni Serena ang kanyang ulo, puno ng luha ang kanyang mga mata. Parang tinusok ng karayom ang puso ni Roll. Marahan siyang tumango, mareresolba ang usapin sa lalong madaling panahon. Talaga? Naman. Kaya lang hindi na ako magiging artist director. Hinawakan ni Roll ang kamay niya at umupo sa tabi ng kama. Naawa siya habang minamasahin niya ang mga balikat nito. Mula nang marinig ni Serena ang balitang ito, siya ay nasa estado ng pagbagsak. Gumastos siya ng maraming enerhiya. Ngunit ibinigay na ni Director Jones ang pinakabagong utos. Inilipat niya ako upang maging responsable sa pagsasanay sa mga tauhan ng relasyon sa publiko sa likod ng mga eksena upang maging star planner. Ako na ngayon ang vice-presidente ng Dahua. Hindi inaasahan ni Serena na magkakaroon ng ganito. Hindi niya maiwasang matuwa para kay Roll, talaga? Magsisinungaling ba ako sa iyo? Napabuntong hininga si Roll at hinawakan ang pisngi niya. Maingat niyang pinunasan ang mga luha. So, eldest miss, hindi mo na kailangan umiyak pa. Tumango si Serena. Okay, hindi na ako iiyak. Punta tayo sa ibang hotel at magpahinga sandali. Let Arya rest assured and then we will take the first flight back to the country tomorrow morning. Napaluhod si Roll sa lupa at tinulungan siyang magsuot ng sapatos. Kaya lang hindi na kami maghiwalay. Naiintindihan mo ba sa buhay na ito, hinding-hindi kita bibitawan? Ngumiti si Serena. Kahit bitawan mo ako, hindi kita iiwan. Bahagyang namamasa ang mga mata ni Roll. Serena, ikaw ang pinakamatapang na babae na nakita ko. Ano man ang iyong nararanasan, kaya mong harapin ito ng buong tapang. Sa pagkakataong ito ay pareho. At nasa tabi mo ako. Mataimtim na tumango si Serena at iniabot ang kamay kay Roll. Naniniwala siya na magiging maayos ang lahat pagkatapos ng ulan. Hindi ba't ito ang naging hakbang ni Arya? Matapos makumpleto ni Arya ang mga pamamaraan at malaman ang kanilang plano, agad niyang tinawagan si Allen. But before she could say anything, may sumagot na sa kabilang side, tinulungan na kita mag-book ng plane ticket. Bukas ng umaga, sabay kayong uwi. Inayos ko na ang side ni Clarissa. Allen. Naiintindihan niya ang pagkatao nito. Kahit kay Luna, Justin o Serena, basta magkaibigan sila sa tabi niya, gagawin niya ang lahat para maprotektahan sila. Kaya naman inayos ng maaga ni Allen ang lahat, dahil alam niyang hindi tatayo si Arya at walang gagawin. Ayoko nang makita ang mga salitang Capturate Studio. Susunduin kita sa airport bukas. Ako na ang mag-aayos pagdating ng panahon. Sige, kita na lang tayo bukas. Sa panahong ito, syempre, kailangan nilang magkaisa. Sa huli, sabay silang tatlo na lumipad pabalik ng China.
Kinailangan ni Arya na manatili sa tabi ni Serena bilang kanyang pinakamatibay na suporta. Sa ngayon, dumating na sa International Airport ang sikat na movie star na si Serena at Dahua's artist-director role. Sa pagkakaalam namin, kamakailan lang ay may advertisement shoot trip si Serena sa ibang bansa at sobrang abala sa trabaho. Dapat ay dahil sa hot kiss incident sa parking lot ang dahilan kung bakit sila bumalik ng bansa this time. Ang katotohanan na pinili nilang bumalik ng magkasama ay nangangahulugan na nagpasya silang ipahayag sa publiko ang kanilang relasyon. Wala pang malinaw na tugon ang Dahua. Sa ngayon, naghihintay ang mga reporter sa lobby ng airport, naghihintay ng first-hand information. Pagkababa ni Arya sa eroplano, hindi na siya umalis kasama sina Roll at Serena. Sa halip, umalis siya sa ordinaryong daanan sa gilid. Nasa kanila ang atensyon ng mga reporter. Walang nakapansin na bumalik na rin ang bansa si Arya. Sumakay siya sa kotseng ipinarada ni Allen sa labas at umalis mula sa helipad. Pagkatapos, ginamit niya ang telebisyon sa kotse upang manood ng pinakabagong mga balita sa paliparan. Naranasan na niya ang ganoong eksena noon. Makalipas ang halos 10 minuto, inihatid ni Rose si Serena palabas ng terminal. Gayunpaman, napansin na sila ng mga reporter at pinalibutan sila. Si Serena ay mahigpit na pinrotektahan ni Roll. Kahit sa ganitong sikip ng sitwasyon, hindi binitawan ni Roll ang kamay niya. Kinunan ng mga reporter ng mga larawan ang dalawa at ipinasa sa kanila ang mikropono. Kailan kayo nagkasama? Bilang artist-director ng Dahua, marami ka ng sitwasyong ganito sa public relations. Hindi ba show din ngayon? Kakaranas lang ni Serena ng hindi ka nais-nais na emosyonal na pinsala. Wala ka bang pakialam? Ang mga tanong ng mga mamamahayag ay lalong naging mapangahas. Paulit-ulit silang nagtatanong tungkol sa emotional injury ni Serena. Serena, may contact ka pa ba sa ex-boyfriend mo? Bakit kayo magkasama? Ito ba ay isang palabas na inayos ng kumpanya o nakukuha ba ninyo ang kailangan ninyo? Sa ngayon, ang buong internet ay pinapagalitan si Serena para sa kanyang malaswang sapatos. Tungkol dito, ano sa palagay mo, Mr. Roll? Nang marinig ang mga salitang ito, agad na huminto si Roll at kinuha ang isa sa mga mikropono. Lalong mabangis ang titig niya, paumanhin sa sinabi mo. Bakit mo ginaganito ang babaeng nasaktan noon? Mahal ko siya. Kaya naman kasama ko siya. Wala itong kinalaman sa anumang hype. Sapat na ba iyon? Kapag inatake mo siya ulit dito, ay dedemanda kita ng legal. Para sa iyo, ang kanyang nakaraan ay isang piraso ng balita. Para sa akin, iyon ang pinsala niya at akin. Kung ang isang tao ay gumamit ng nakaraan bilang isang artikulo, hindi ko ito pababayaan. At saka, bilang artist-director ng Dahua, more than once, made it public that as a media, you are responsible for what you say. Ano ang iyong mga aksyon ngayon? Karahasan sa cyber. Don't tell me hindi pa kayo nasaktan ng scam dati. Dahil public figure si Serena, kailangan ba ninyong tiisin ang mga pervert na mata ninyo? Binabalaan ko kayo sa huling pagkakataon, lumayo kayo sa aking kasintahan. Nang sabihin ni Roll ang mga salitang ito, nanatili ang kanyang kamay sa kamay ni Serena. Tiningnan ni Serena ang side profile ni Roll at walang tigil na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na isang araw, kapag na-interview talaga sila ng mga reporter na ito, ay mahigpit siyang poprotektahan ng lalaking ito. Bawat salita niya ay tumatak sa puso ni Serena. Pagkatapos noon, patuloy na niyakap ni Rose si Serena at inakay ito palabas ng mga reporter. Kahit ano pa ang presyo, hindi siya papayag na saktan ng mga reporter na iyon ang isang daliri niya. Nag-ayos na ng sasakyan ang mga Dahua sa labas. May mga bodyguard na sumabay sa kanila. Nang makita nilang lumabas sina Roll at Serena, ay agad nilang binuksan ang pinto ng sasakyan at inihatid sila palabas ng airport. Gustong ituloy ng mga reporter ang paghabol sa kanila, ngunit maraming tagahanga at dumadaan na sumuporta sa kanila. Ginamit nila ang kanilang mga sasakyan para harangin ang kalsada at pinahinto ang mga reporter. Bagamat naging transparent ang mundo dahil sa internet, ang paglaban sa karahasan sa internet ang hustisya na gustong itaguyod ng lahat. Bakit palaging may mga tao na magtrato ng masama sa mga babae? Bakit pribado lang ng ibang tao ang ilantad ng mga reporter na iyon? Si Serena ang biktima. Bakit hinabol at pinagalitan pa siya ng mga reporter na iyon?
Gusto lang niyang ituloy ang kaligayahang pagmamay-ari niya.